ganito kasi ginagawa ko araw-araw kasi sa halip ng mag-open na ako ng projector, hindi na. Naka-off na lang yan. Kasi matagalan tayo. Matagalan tayo pag i-open ko ang projector. No? So, ang gagawin ko mamaya, kayo na lang pabukasin ko ng inyong mga cellphone. Pero magsabi ako kung anong ilang minuto. Para yung lahat ng i-discuss ko nandoon, doon nyo na lang panoorin. Ayos ba? Kasi, dati-dati, pag nag-talk ako, 1.5 hour. So ngayon, kung gagawin ko, baka alas 5 kayo makauwi. Tama? Ang gagawin ko, after ng pandemic, 30 minutes na lang ako nagtutok dito. Kasi bakit? Wala na akong sweldo eh. Kayo ba pag hindi ka na sinasahuran ng employer nyo, trabaho pa rin ka ng trabaho? Siyempre, hindi, di ba? Ang iba, reklamo na agad. Di ba, umaasa ka ngayon na pag-uwi mo ng pagdating mo sa labas sa bansa, okay ka? Ang tanong, sigurado ka ba? Nasa inyong pag-alis, pagdating doon, sure na sure, walang magiging problema. Kaya iyan, ay kabahagi lahat to ng inyong paghanda upang malaman kung anong batas mayroon pagdating sa labas sa bansa. Bakit? Iba ang batas doon, iba ang batas dito. Tama? Kaya dapat maging handa ka. Hindi ibig sabihin, nagpidos ka at paglabas mo dito, okay ka na. Hindi pa nagtatapos. Nandito ka pa rin sa Pilipinas ngayon. Kaya dapat malaman ninyo kung anong ating pag-usapan ngayon. Bakit? Magtatanong lang, sino ang mga... Ganon talaga ako dito pag nag-talk. Sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Thank you. 4. 4 lang. Sino ang mga first-timers? Taas yung mga kamay. 5. Sabi lang, 5? Ang dami nun ha. Hindi ako nagbibilang. Okay? Kaya bago ko magpapatuloy, magpapakilala muna ako. Diba? Gusto mo malaman pangalan ko? Yan gusto ko sa'yo. Okay. Ang pangalan ko, no? Kasi sabi ni iba, si Bong Revilla daw. At sinagot ko na lang agad. Sabi ko, number 16. Sa baluta. Ang sagot naman siya, hindi. Parang si Irap. Ang sabi ko, mahababayan ko. Ako'y magalang ko sa loob na ahin, madaon. Ako'y nangalayan din naman. Ang sabi naman, hindi. Parang si Fernando po. Ang sabi ko naman, sambala. Ayos! May inantok wala? Wala. Nagising. Mayroong gutom. Sinong gutom na? Ma'am, gusto mo? Alam ko, maraming gutom, maraming pagod. Pero huwag kayo maglala. Bilisan ko na lang para makauwi rin kayo ng maaga. Okay? Okay, pangalan ko. May ballpen ba lahat? Meron. Okay. Actually, yung pangalan ko pinawi Mrs. Sam Carabao sa tagapagsalita ng MIPA Pidos, Mandigang Saturday. Nandito rin po kami. Iba natatanong Mrs. Sam, bakit ka nandito kami dahil sa napakarang mga services para sa inyo. Ang iba natatanong Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Nakopya nyo? Mabilis talaga ako magsalita. Oh, anong gusto nyo? Mabilisan o matagalan? Okay. Matagalan. Mahilig ka, ma'am, sa matagalan? Okay. Mabilisan na lang tayo. Pangalan ko Sam. No? Sa probinsya, ang pangalan ko Samuel. Dito na lang. Kasi may level up na. Sam. Okay. So ngayon, walang inantok, no? Ang sarap, no? Pag ang speaker, no? Marunong magpatawa. Lahat na may problema na wala. Yung lahat ng antok nawawala. Yung gutom, lahat nabubusog. Pag uwi ng bahay, pagtanong ni Mrs., ni Mr., mahal, kamusta ka? Parang sobrang saya mo ngayon. Kanina pag alis mo, parang ang bigat na problema mo. Ngayon parang sobrang mong saya. Hindi sumasagot. Bakit? No? Ngiti pa rin ng ngiti. Bakit? Yung pala, nalipasan na ng gutom. No? Ayan. So ngayon, tuloy-tuloy na tayo. Mr. Sam, ha? Okay?
So okay lang sa'yo. Yan, hindi ka ano makuha. Pero pag medyo gusto nyong sumilip-silip na lang minsan, punta ka dito sir at silipin mo. Sabihin mo hi. Okay, isang trabaho saan? Kamusta mga first timers? Ang dami nyo. Ready na ba kayo? Sino isa mo na babot ang 20 years? Sa mga sa 20 years? Meron? Wala 15 years. Meron 10 years. Meron? Wala 8 years. Meron? Wala talaga 2 years. Meron? Example ma'am. Kamusta naman yung pag-upload mo naman? Okay lang naman. Okay lang naman. Malungkot. Nag-a-adjust na talaga. Magtatanong lang. Kasi kung di na example example, masarap pa buhay OFW hindi. Masaya. Ay, malungkot. Malungkot. Pero sa direct to the point, kasi pinaghalo mo yung masaya at malungkot. Pag naghalo yan, yung masaya at malungkot, masaya ka pa rin? Masarap? Sabi niyo ba? Hindi. Mahirap. Sinabi pa lang ni mami, no? Ang hirap, adjustment na kailangan. Example, first timers, kamusta po kayo? Ready na po kayo? Kamusta naman yung excitement? Excitement. After mag-talk sa Mr. Pong, nasa 100% ka. Kasi iniisip ng iba, wow, after dito, may certificate na tayo. Di ba? Ayan. Titingnan natin, kung after nito, may certificate ka, kung masaya ka pa rin. 100% pa rin ang excitement ko after kung mag-talk. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Magtatanong ako ng ilang katanungan. Pakinggan niyo na ako, focus lang sa akin, huwag sa katanungan at saka huwag sa cellphone. Bakit? Magtatanong na ako. Ito ay may kaugnay sa batas na dapat malaman ng isang OFW. Kasi, ayon sa batas, ang isang OFW, dapat alamin niya. Pag siya'y sumalang sa pagiging buhay OFW, alamin niya. No? Bakit? Marami kang dapat malaman. Hindi lang yung nag-apply ka, hindi lang nagbayad ka ng placement fee, hindi lang nagbayad ka sa PIDOS, hindi lang nagpa-medical ka, okay ka na. Hindi po. Kaya magtatanong na ako. Bawat tanong ko, at pag tinamaan ka, may ibig sabihin, kung 100% ang excitement mo, bawas na ng 20% ang excitement mo. Excuse me po! Sinadya ko lang, batalastas lang yun. Okay! Magtatanong lang, bawas 20% ng 100% na excitement. Magtatanong lang, sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Thank you. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung kamay. Pareho. Marami. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW, bago mag-PIDOS, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba dyan, ha? Bakit ako wala? May ibig sabihin, bawas na ng 20% ang excitement mo. Tuwang-tuwa ka na. Sa probinsya nga mo sa Kuwait, ma, alam mo, nag-PIDOS na kami. Eto! At least, para malaman nyo, 20% ang nabawas. Magkano? Na lang natira, 80%. Nasa batas yan. At dapat, after ng PIDOS, dapat siguro ba na ikaw ay makalista. Bakit? Nasa batas. Ang isang OFW, mula nag-apply at pagisahan, dapat 60 to 90 days prior. Ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat wala na siya sa Pilipinas. Sabi ng iba dyan, ganun pala. Ay bakit kami 10 months na nandito? May ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira, magkano ka lang? 60%. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi, hindi ka lang kapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-PIDOS. Ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Sabi di ba? Oo nga. Pag ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ni Brad yan. Sobrang laki. Ibig sabihin, another 20%. Ang nababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 40% na lang. At dapat, pag nagbayad ay mayroong pagkulang. Resibo. Sabi ni Brad. Sabi ko nga, bakit kami wala resibo? Another 20% ang mababawas sa iyo. Ang natira is 20%. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar,
Jollibee, Chowking, McDo, Max, Mall, Hotel, Restaurant. Wala sa nabanggit kung nagkadakat sa loob ng agency. Sabi niyo, kuno na yun. Nangyari sa'yo. No? Ibig sabihin, another 20%. Wala na natin. Sabi niyo pa, paano pala to? Ang ibig sabihin, gusto kong malaman, ikaw ay biktima ng tinatawag na illegal recruitment. Violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakapatay ng kulong nakapagpiyansa sa batas niya, no. Para pinawisan na tayo ng maraming. Sir, bakit alam mo? Iyan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit ang cellphone ko, kamera nakatutok. Kasi bakit? Minsan, hindi ko nahuhuli sa labas na sa loob lang pala ng pidos yung bumiktima ng OFW. Nagbagong buhay na rin kasi mag-abroad na rin daw. Kaya pala nung hanapin, pinuntahan sa bahay, hindi na makikita. No? Kasi nagpidos na rin pala. No? Ayan, nagbagong buhay, kuno. Yun ang nagiging instant millionaire. Ingat guys. Bakit? Ayaw ko na nangyari sa iba, mangyayari sa inyo. Ha? Sayang ang ganda mo at pogi mo. Tapos, biktima ka lang pala. Panoorin yun kung totoong sinasabi ko. Buksan nyo ang YouTube channel na Kaagapay Easy TV. Meron ba kayong YouTube channel? Mahilig ba kayo manood ng YouTube? Mahilig. Ngayon, social media, malakas, no? I-search nyo Kaagapay Space SCTV. Lahat ba may cellphone? Picture na picture ka kayo dito kanina eh. Tapos mo naging picture. Gamitin yung cellphone mo. Kasi bakit? Yung nilalaman doon kanina lahat, hindi pa yan sapat para sa iyo. Hindi mo alam, pagdating sa labas ng bansa at dito pa rin sa Pilipinas, may nangyari na pala sa iyo. Kaagapay. Space. SCTV. Hindi television yan, kundi True Blood. Sa trabaho sa True Blood. Hindi nangungupya yan. May binablog. More on reality ang sinasabi. Nakita nyo? Pag nakita nyo, yan. Nandyan. Pag nakita nyo, nakasalamin, kulay itim, nakasumbrero kulay itim na parang cowboy, walang iba, ako yan. Nakita nyo? Huwag mong ipakita sa akin yung harvest ng kangkong. Kasi hindi ako pumunta doon sa kangkungan para mang-harvest. Maraming kaagapay pero hindi ako yun. Yung may sumbrerong kulay itim. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. Subscribe. Kung hindi. Subscribe. Okay? Subscribe? Panoorin mo na. Panoorin nyo. Bago subscribe. Then, sa ilaliman yan, kasi mga bago, puro lang pilot. Sa ilaliman yan, nandun po yung mga victims. O kahapon, may inaksyonan dahil sa labas ng bansa. Ayos, di ba? Friday, may aksyonan ako Nadali ng 35,000 bawat isa. Kaya ingat kayo. Ingat ha, hindi lang ko sa labas hanggang dito. Hindi lang ko dito sa loob hanggang pagdating sa labas, just in case of emergency. Nangyari sa'yo, yung nabanggit ko, ngayon parang nawala ka ng pag-asa. Huwag kang mag-alala. Lahat ng problema may solusyon. Tama? Anong gagawin mo? I-inform ang agency sa nangyari sa'yo sa labas para hindi naman sila malamay. Bakit? Pag hindi mo na-inform at nahuli yan sa labas, kung nahuli ko yan at napakulong habang buhay na pagkapinulo, ganun din ang mangyari. Damay ang agency. Kaya dapat, okay lang kung ako, ay kung ibang nakahuli, damay ang agency. Kaya kawawa naman yung agency, kaya inform yung agency regarding sa mga nangyari sa'yo sa labas. No? Bakit? Anong maging kaso doon? Accessories of the crime. Malinaw? Kaya ayaw kong mangyari sa'yo, nang ginawa ng isang kernel. No? 150 OFWs, seafarers at nurses, undergraduate, nadali 150,000. In short, nasolve ang problema. Bakit? Nung niyabangan niya ako, tinapatan ko lang yung niyabang niya. Kasi si Ayrton Kennedy, nung niyabangan, nung sinabi ko, ako isang columnist, reporter, rite, at saka sa diaryo. Kumiklop siya. Kaya balik mo din, sabi niya, gawan ko lahat isa sa mga paraan na ibalik sa kanila.
naibalik. Bakit? Sabi ko, magpapaliwanag ko sa NBI. Hindi wala ka sa akin. Magpapaliwanag ka, after paliwanag ko, lahat. Kami uuwi ng mga complainant, mga OFWs, ikaw at saka si Mrs. mo maiwan doon, iimas ng malamig na rinas. Colonel, inatake sa puso. Nung sinabi ko, Sir Colonel, ano nangyari? Mr. Sam, may sakit ako sa puso. Sabi ko sa kanya, Colonel, pag namatay ka, iiwan ka namin. Huwag mong gawin kadahilanan itong mga OFWs na biktima. May short, nakipagtulungan. Kaya naman ang mangyari, i-inform mo ninyong agency. Pagdating sa labas ng bansa, may problema man, lahat ng pagbabago, i-inform pa rin po ang inyong agency. Maawa po kayo sa inyong agency. Huwag kayo pumunta kung sino-sino lamang po na narinig mo. Kasi bakit? Baka schedule ka ng schedule, ang bagsak mo akin pa rin. No? Marami din, wala namang kinalaman sa agency. Tapos, sa pagpaalis ng OFW, tapos, kunyari, tumutulong din. Yung pula, naghakot lang ang subscribers. Di ba? Iba, dito, i-inform mo yung agency mo. Pag hindi mo napunta, may number ako nagbibigay sa inyo. Gusto mo malaman? Number 0948-0937-009635135. Pag tumawag ka dyan, nakopya nyo? Wala kang ibang makakausap kung hindi ako. Pag tumawag ka man, ako ang makakausap mo. Pag nag-text ka, ako ang ka-text mo. Pag nag-chat ka, ako rin ang chat mo. Wala akong ibang gagawin. Pag i-inform niyo sa akin, ako pupunta sa agency, pakiusapan ng maayos, diplomasiya. Ang purpose, hindi magagalit sa inyo. No? At wala nang madamay na iba pa. Ang purpose, mapabilis ang paglutas ng problema. Nasa lipin sa problema, makarating kung saan-saan hanggang ang bagsak abogado na. Pila-pila lang pala. Dito, libre at lifetime ang servisyo. Tama? Ano gusto nyo? Humingi ka ng tulong na may bayad o libre? Libre. Ayos ba? Gusto niyo ba dala ang number ko? Mr. Sam, gaano ka totoong sinasabi mo? Ayan ang ginagawa mo lang eh. Pag umaksyon ako, lalo na sa Kaisara Barabagano, nakulong at kinatulan ng kamatayan. Iginid yan Aquino, kinatulan din ng kamatayan, no? Nakulong at kinatulan ng kamatayan. Year 2000 pa noon, pag umaksyon ako, lagi nakalive yan sa inyo. Pag sinabi, mula sa gusto ng aking Diyos, ipapatulungan, purwan na wala, pinamit tulong na kasipik, 50,000 watts, B, W-I-C, ako yun. Sa isang diaryo, pag sinabi mula sa Manila, ito ang orange nyo sa may karwasa, ang nagpili ko sa pagpapalita. Ako rin po yun. Sa isang diaryo, ako si Kaagapay natin. Sa isang diaryo, ako si Latigo ng Bayan. Kaya, naglaylo ako doon. Ang ipinagpatuloy ko, yung Kaagapay ECTV. Asan na pakita no? Kaagapay. No? Kaya, libre ang servisyo. Kahapon, saglit ka. Tapos ang problema. Di ba? Tapos ang problema. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Tumulong sa tatay ng misis ko. Sino? Walang iba, ako rin po. Year 2001, nanalo ang kaso, hindi pa rin nabayad, 750,000. Yung pala nalagyan ng isang abogado. Kumubra ng 50,000 sa NLRC. Ipinakita sa akin ng arbiter sa Exito. Nung malaman ko, pinasok namin ang buhay ng abogado sa Quezon City. Katuti mo ang pintuan bahay ng abogado ng tatay mo. Pag lumabas, ituro mo. Paglabas, atatak. Paglabas, tinuro sa akin, siya. Sabi ko, ikaw, Katore, halika. Sabay ko pinausap. In short, nagtulungan, year 2005. Nabayaran ng 750,000 yung tatay niya. Bakit? Sinubos ng tatay niya. Isang retired na general. Ang asawa, kilalang senadora, matalino at matapang. Kaya unang inakyat to, Congress, Senate, pangatlo yung Senate. Congress, NLRC, mga to Senate. Bakit? Sinong asawa ng retired na general? Isang kilalang senadora, matalino at matapang. Walang iba. Si former, si Dali, Senator Marian Dickinson, Santiago. Nabayaran ang tatay niya, 750,000. Inaksyonan ko libre. Ayos ba? Walang pang mirinda, pinapainom ako lang ng tubig ng buko. Sabi ko, okay lang, wala pa akong kain, hanggang sumakit na tiyan ko. Nung mabayaran, sabi niya sa akin, sa'yo na ang anak ko. Kanina sa akin, taga-Liti po. Kaya kami ngayon magkasama. Kaya nung nangyari, ang number ko, dapat ingatan ninyo ha. Yung 094-809-3997. Hindi na namin makusya. Hindi nyo ba madala? Hindi nyo na